Makapalang usok sa loob ng bar na may halo ng sigarilyo, pabango at alak. Kumakabog ang bass ng music. Pero para kay Bash, kahit gaano kalakas ang tugtog, mas malakas pa rin ang ingay sa loob ng dibdib niya. Nasa gitna siya ng mesa, napapaligiran ng mga kaibigan, mga babae at kapwa bading na matagal na niyang kasama sa saya at sa lungkot. May hawak siyang baso ng whiskey na halos hindi pa nababawasan. Hindi tulad ng dati, hindi na siyang maingay, hindi na siyang palabiro. Tahimik lang siya, nakatingin sa likido sa baso na parang may sagot doon. "Uy, Bash!" sigaw ng bading na si Roda para marinig siya sa ingay. "Uminom ka naman! Kanina ka pa parang kandilang nauupos dyan." Bahagya siyang napangiti. "Umiinom naman ako." "Hindi yan inom," singit ni Rhea habang nakataas ang kilay. "Siping lang yan. Ano ka, wine taster?" Tumawa ang iba, pero si Bash hindi. Uminom siya ng isang lagok, pilit pa nga, saka muling inilapag ang baso. "Alam nyo, kaya namin kayo dinala rito para mag-unwind, hindi para magmukmok," dagdag pa ni Rhea. "Exactly," sabi ni Roda. "Kailangan mo ng distraction." Parang may kumurot sa dibdib ni Bash sa salitang yon. Ganoon ba talaga ang tingin ng mga kaibigan niya sa kanya? Na ang nararamdaman niya ay isang bagay lang na kailangang takasan? Hindi pa siya nakakasagot nang may lumapit sa mesa nila. Isang lalaki na matangkad, malinis ang forma at halatang sanay sa mga party. Ngumiti ito kay Roda saka kay Bash. "Hi," sabi ng lalaki. "Ikaw ba si Bash?" Napatingin si Bash habang kunot ang noo. Bakit?" Ngumiti lalo ang lalaki. "I'm Ken. Sabi nila, single ka raw." Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Lumingon si Bash sa mga kaibigan niya. Nakangisi ang ilan. Si Roda parang proud pa na may nireretong lalaki sa kanya. "Guys," mababang sabi ni Bash. "Ano to?" "Relax," sabi ni Roda. "Konting usap lang naman. Wala ka namang masama." "May masama," sagot ni Bash ng mas mariin. "Hindi ako interesado. Kailan ko sinabing gusto ko ng lalaki? Sumama ako dito kasi gusto ko lang naman ng kausap." Nagtaas ng kamay si Ken. "Hey, okay lang. Hindi ko naman alam na..." "Hindi niya alam kasi hindi niyo sinabi." Putol ni Bash saka muling tumingin sa mga kaibigan niya. "Akala ko ba nandito tayo para uminom at makikinig kayo sa akin?" Ilang araw na siyang puro trabaho. Kapag pahinga, nagmumukmuk lang siya sa kwarto. Simula ng huli nilang pag-uusap ni Mapol, parang gumuho ang mundo niya. Gusto niyang magmakaawa. Gusto niyang lumuhod sa harap ng dalaga. Baka kasi may chance na bumalik. Baka may pagkakataon pa na mapatawad siya. Paulit-ulit niyang gagawin yon, pero bibigyan niya muna ng space. Subalit sa space na yon, ramdam na ramdam ni Bash ang pagiging miserable niya. Parang walang gana ang buhay niya kung wala si Mapol. Talagang binago siya ng pagmamahal niya para rito. Ibang-iba ang pag-ibig niya para kay Mapol kumpara sa mga minahal niyang lalaki noon. Kahit siya ay bading, parang kaya niyang baluktutin yon, matanggap lang siya nito. "Bash," mahinahong sabi ni Rhea. "Huwag ka namang maging rude. Wala namang ginagawa mga masama yung tao." "Hindi ko sinabing masama siya," sagot ni Bash. "Pero hindi ko rin siya hinihingi. Nandito ako kasi kailangan ko ng taong makikinig sa akin, pero anong ginagawa niyo? Nirereto niyo ako sa isang lalaki? Ano bang akala niyo sa nararamdaman ko para kay Mapol? Nararamdaman ko lang out of boredom." Natahimik ang kasama niya sa mesa. Kita naman sa mukha ni Ken ang pagkailang. "Okay, I'll just go." Tumango ito at umatras papalayo. Pag-alis ng lalaki, doon na sumabog ang tensyon. "Grabe ka," sabi ni Roda. "Kunting pakikisama naman. Ang bait ni Ken tapos ganun ang ginawa mo." "Pakikisama?" balik ni Bash. "Ginagawa niyo ba to para sa akin o para sa sarili niyo?" "Para sa'yo," sagot ni Roda. "Kasi nakikita naming wasak ka sa taong hindi naman dapat." "Paano niyo sasabihin sa akin na hindi naman dapat? Bakit, puso niyo ba to? Kayo bang nagmahal? Hindi ko kailangan ng kapalit." Mariing sabi ni Bash.
Hindi ko kailangan ng ibang tao para lang makalimot. Lalaking hinarap niyo para ano? Para maalala ko sa sarili ko na bading naman talaga ako. Ano ang kailangan mo? Singhal ni Rhea. Umiyak dito? Magdrama sa lugar na dapat nagsasaya tayo? Kaya ka nga namin dinala dito kasi nakikita naming malungkot ka. Napailing si Bash. Hindi niyo naiintindihan. Lahat kayo, hindi niyo ako naiintindihan. Biglang uminit ang ulo ni Bash. Uminom siya ng diretso. Ubos ang laman ng baso, saka mariing ibinabayon sa mesa. Siguro, tinatawanan niyo ako nang sinabi kong na-inlove ako kay Maple. Nabading ako pero sa babae ako nagmahal. Oo nga naman, ang hirap intindihin. Bading na bading ako pero sa babae ako tinamaan ng sobra. Alam niyo ba kung bakit ako nasasaktan? Tanong niya habang nanginginig ang boses. Kasi hindi lang ako iniwan. Hindi lang ako sinaktan. Kasi kayo, parang pinaparamdam niyo sa akin na parang wala akong karapatan sa nararamdaman kong to kasi para sa inyo ang weird ko. Natahimik ang mga ito at hindi makasagot sa mga sinabi niya. Huminga siya ng malalim. Paulit-ulit yung sinasabi sa akin na bading ako. Oo, bading ako. Hindi ko kinakaila yun. Pero anong gusto niyong iparating? Na bawal ako magmahal ng babae. Nakasalanan kong nahulog ang loob ko? Hindi naman ganon, sabi ni Rhoda. Ganon ang tunog, balik ni Bash. Para bang sinasabi niyong wala akong karapatang masaktan kasi hindi naman dapat nangyari. Na okay lang to kasi akala niyo parang appetite ang pagkagusto ko sa isang lalaki na nawawala at bumabalik. Napailing si Rhoda. Bash, real talk lang ah. Paano ka nga naman mamahalin ni Maple? Bading ka at higit sa lahat, niloko mo siya. Parang sinampal si Bash ng katotohanan. Alam niya naman yon. Alam niya, kaya nga siya miserable ngayon. Tinatanong niya pa ang Diyos kung bakit kailangan niya pang dumaan na magkagusto sa lalaki. Bago mapagtanto na sa bandang huli, si Maple pala ang iibigin niya ng lubusan. Tumayo siya bigla at halos matumba ang upuan. Alam ko! Sigaw ni Bash, hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanila. Alam ko yun araw-araw. Hindi ko kailangan ng mga paalala nyo. Nasaktan ko ang babaeng mahal ko. Dahil din sa lalaking akala ko magiging buhay ko. Akala ko kakampi ko kayo. Kaibigan mo kami, sagot ni Rhea na naluluha na rin sa kanilang mga pagtatalo. At bilang kaibigan, sasabihin namin kapag mali ka. Mali bang magmahal? Tanong ni Bash at halos pabulong na. Mali ang magsinungaling, sagot ni Rhea. At mali ang umasa sa taong sinaktan mo. Nag-usap na kayo, 'di ba? Ayaw niya na. Hindi ka na mapapatawad ni Maple. Aminin mo na sa sarili mo na napalapit ka sa kanya kasi naghiganti ka. Iniwan ka ni Mike dahil kay Maple. Gusto mong saktan si Mike kaya ginamit mo si Maple para pasakitan si Mike. Dapat hanggang doon lang. Dapat mananakit ka lang pero bakit nahulog ka kay Maple? Hindi namin maintindihan kasi bading ka. At malamang, hindi rin maintindihan ni Maple ang nararamdaman mo. Nagsinungaling ka na nga. Paano pa yun maniniwala na mahal mo siya kahit bading ka? Baka nga nandidiri na yon. Biruin mo, yung dating boyfriend niya na si Mike, malalaman niya na pumato lang pala sa bading. Tapos nang maagaw mo, sa kanya malalamang bading ka pala. Sa tingin mo, hindi yun na-realize ni Maple? Nangilid ang mga luha ni Bash. Parang biglang naubos ang lakas niya. Naisip na rin niya yon na baka nga nandidiri sa kanya si Maple. Dati niyang naging karelasyon si Mike tapos ngayon ay ginugusto niya ito. Baka nagsisisi pa na may nangyari sa kanila at siya ang nakakuha ng unang karanasan nito. Napaupo siya ulit nang tumulo na ang kanyang mga luha. Akala ko, mahina niyang sabi. Nandito kayo para i-comfort ako. Hindi para ipamukha kung gaano ako kasama sa mga naging desisyon ko. May ilang segundong walang nagsalita. Sa huli, si Rhea ang bumuntong hininga. Bash, hindi ka namin inaaway. Gusto lang naming bumangon ka. Nakalimutan mo na lang ang sa inyong dalawa kasi parang sa nakikita namin ngayon, wala na talagang pag-asa, Bash. Sumuko ka na lang. Tumayo si Bash at kinuha ang jacket. Hindi ko kailangan ng lalaki para bumangon. Bash! Tawag pa nito. Pero hindi na siya lumingon. Naglakad siya palabas ng bar, iniwan ang ingay, ang ilaw, at ang mga kaibigang akala niya ay kakampi niya sa laban.
Sa labas, malamig ang hangin. Huminga siya ng malalim sa katuluyang pinakawalan ang luha na kanina pa niyang pinipigilan. Hindi muna, bulong niya sa sarili habang sumasakay sa sasakyan. Hindi muna ako makikipagkita sa kanila. At sa gabing yon, naramdaman ang pagiging mag-isa. Pakiramdam niya walang tunay na nakakaintindi. Hindi niya namalayang nakaparada na siya sa tapat ng bahay ni Mapol. Patay ang makina ng sasakyan. Nakahawak si Bash sa manibela habang nanginginig ang mga daliri. Amoy pa rin niya ang alak sa hininga niya at ramdam ang bigat ng mga salitang iniwan sa kanya sa bar. Dapat umuwi na lang siya. Dapat humiga na lang siya at hayaang lumipas ang gabi. Pero naroon na si Bash. Tinitigan niya ang gate ng bahay ng mga Hernandez. Maliwanag ang ilaw sa sala. Alam niyang nandoon si Mapol. Ramdam niya at parang hinihila siya ng isang puwersang hindi niya kayang labanan. Makikiusap lang ako, bulong niya sa sarili. Magmamakaawa lang, isang beses pa, kahit isang chance pa. Bumaba siya ng sasakyan. Halos manghina ang tuhod niya sa bawat hakbang papalapit sa gate. Huminga muna siya ng malalim bago pumindot ng doorbell. Sa ikatlo, may lumabas na kasambahay. Sir Bash, tanong nito at may pag-iingat sa tinig. Magandang gabi po, paos na sabi ni Bash. Si Mapol po sana, nandyan po ba siya? Nag-iba ang tingin ng kasambahay. Sandali lang ho, sabi nito at pumasok. Napabuntong hininga si Bash. Pinunasan niyang mukha. Pinilit niyang ayusin ang sarili kahit nanginginig na ang mga labi sa labis na kaba. Lumabas ulit ang kasambahay makalipas ang ilang minuto. Pasensya na ho, ayaw ho kayong makita ni Ma'am. Parang may bumagsak sa sikmura niya. Pakiusap, kahit sandali lang po, sabihin niyo naman po sa kanya. Sabihin niyo po na nandito ako. Sasabihin ko lang po ang kailangan kong sabihin. Umiling ang kasambahay. Mahigpit po ang bilin. Ayaw na po talaga. Pakiusap, ulit ni Bash at nangingilid ang luha. Sabihin niyo po na nagmamakaawa na ako. Bago pa makasagot ang kasambahay, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas ang ama ni Mapol. Galit na galit ang mukha nito at namumula ang mga mata. Ikaw! Sigaw nito. Ikaw na naman! Napaatras si Bash. Sir, pakiusap po. Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin, dumapo na ang suntok sa mukha niya. Wala kang karapatang bumalik dito! Natumba si Bash sa semento. Umiikot ang paningin niya dahil doon. Bago pa siya makabangon, sinipa naman siya sa tagiliran. Manloloko! Sigaw ng ama ni Mapol. Bakla! Nakakadiri ka! Sir, tama na ho, sabi ng kasambahay. Ma'am! Ma'am, si Sir! Muling sinapak si Bash ng ama ni Mapol. Ramdam niya ang lasa ng dugo sa bibig niya. Hindi siya lumaban, hindi siya umiwas. Alam niya naman na deserve niya ang lahat ng yon. Sinaktan at niloko niya ang pinakamamahal at pinakainiingatang anak ng mga ito. Niloko mo ang anak ko! Galit na sigaw ng ama ni Mapol. Ginamit mo siya! Pinaglaruan mo ang damdamin niya! Wala ka rin palang pinagkaiba kay Mike. Nakakadiri kayong dalawa. Talagang dinamay pa ninyo ang anak ko sa mga kababuyan ninyo. Lumabas ang ina ni Mapol at agad na hinawakan ang asawa nito. Tama na yan. Ano ba, baka mapatay mo siya. Huwag mo akong pigilan, sigaw ng ama ni Mapol. Tingnan mo ang ginawa niya sa anak natin. Nagtiwala sa kanyang anak natin. Nagtiwala din tayo sa kanya. Sasaktan lang pala niya. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ulit ang pinto. Lumabas si Mapol na namamaga ang mga mata at maputla ang mukha. Nang makita nito si Bash na nakaluhod sa lupa, duguan ang labi at nanginginig ang katawan, nakita niyang bahagya itong natigilan. Pa, mahina nitong sabi. Lumingon si Bash. Nang nakita niya si Mapol, bigla siyang gumapang papalapit. Lumuhod siya sa harap nito at halos yakapin na ang binti. Pero tinulak siya ng ama ni Mapol at sinipa papalayo. Lumayo ka, sabi sa anak ko!
Mapol, umiiyak na sabi niya. Sorry. Sorry, please. Anong gagawin ko para mapatawad mo ako? Lumuhod siya ng tuluyan at halos yumuko hanggang sa lupa. Please, pakinggan mo lang ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Nanginginig ang mga balikat niya sa pag-iyak. Wala na akong balak saktan ka. Mali ako. Totoo ang nararamdaman ko. Ikaw ang mahal ko. Namumuo ang luha sa mga mata ni Mapol pero nanatili itong nakatayo. Kita ang sakit sa mukha nito pero mas nangingibabaw ang galit. Tama na. Nanginginig ang boses ni Mapol. Tama na, Bash. Nag-usap na tayo rito. Tigilan mo na to. Umakyat ang tingin ni Bash sa kanya. Pakiusap. Isang pagkakataon lang. Wala na. Matigas na sabi ni Mapol. Umalis ka na. Nanggugulo ka na lang dito eh. Mas lalo siyang napaiyak. Mapol, umalis ka na? Sigaw pa ng dalaga. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ipapablotter kita. Magpapakuha ako ng restraining order. Kahit ano, basta wag na kitang makita. Parang may pumutok sa dibdib ni Bash. Sobrang sakit na malaman na hindi na siya gustong makita pa ni Mapol. Hindi niya kaya. Parang hindi niya kakayanin. Please, mahina niyang sabi. Tama na. Ulit ni Mapol at umiiyak na rin ngayon. Sobrang ang sakit na binigay mo sa akin. Hindi ko na kaya. Lumapit ang ina ni Mapol at hinawakan ang balikat ng anak. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Pumasok na ang mga ito sa loob ng bahay. Pinagsaraduhan si Bash ng gate. Naiwan siya sa labas ng mag-isa, nakaluhod sa semento at humahagulgol. Humihikbi na parang bata na nawala ng lahat. Mahal kita, bulong niya sa hangin. Mahal na mahal. Pero walang sumagot. Ilang minuto siyang nandoon. Umiiyak, nagmamakaawa sa wala hanggang sa wala na siyang lakas. Dahan-dahan siyang tumayo. Masakit ang katawan niya pero mas masakit ang puso ni Bash. Bumalik siya sa sasakyan pero hindi agad pinaandar. Umiyak muna siya ng tahimik at sa bandang huli, pinunasan ni Bash ang mukha. Inilagay ang seatbelt at pinaharurot ang sasakyan pa uwi. Sa gabing yon, natutunan ni Bash ang pinakamasakit na katotohanan. May mga pagkakamaling kahit gaano niya kamahal ang isang tao, hindi na kailanman mapapatawad. At may mga pagmamahal na kailangan na niyang bitiwan kahit siya mismo ang mawasak. Tahimik ang bahay nang dumating si Bash. Bukas ang ilaw sa sala, palatandaan gising pa ang mga magulang niya. Mabagal ang lakad niya. Pilit na hindi napapansin ang kirot sa tagiliran at ang hapdi ng sugat sa gilid ng labi niya. Pagpasok pa lang niya, agad siyang napahinto. Bash? Boses yon ng nanay niya na may halong pag-aalala at gulat. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Sa kusina naman, sumilip ang tatay niya. Nang makita ang mukha ni Bash, agad na kumunot ang noo nito. Anak, bakit may pasa ka? Sinong nanakit sa'yo? Ibinaba ni Bash ang tingin. Ayaw niyang makita ng mga ito ang itsura niya. Ayaw niyang magsimula ang mga tanong na alam niyang hindi niya kayang sagutin. Natapilok lang po ako. Mahina niyang sagot. Hindi naniwala ang nanay niya. Hinawakan nito ang kanyang pisngi ng marahan. Pero may diin. Napasinghap si Bash sa hapdi. Natapilok? Ulit ng kanyang ina. Bash, may sugat ka sa labi. May pasa ka sa tagiliran. Anak, hindi yan tapilok. Niloloko mo ba kami ng tatay mo? Napabuntong hininga ang kanyang ama. Sabihin mo na lang ang totoo. Sinong nanakit sa'yo? Umiling si Bash. Wala nga. Anak, muling sambit ng kanyang ina habang nanginginig na ang boses. Hindi kami manghuhusga. Gusto lang naming malaman. Saglit na tumahimik si Bash. Sa unang pagkakataon, parang gusto niyang bumigay sa harap ng kanyang mga magulang. Gusto niyang umiyak sa harap ng mga ito tulad ng dati noong bata pa siya. Noong sapat ng yakap ng ina para mawala ang sakit. Pero hindi na siya bata.
at marami na siyang maling nagawa. Okay lang ako, sabi niya sa huli. Nakipag-away lang, ayos lang. Nagkatinginan ang mga ito. Wala namang ideya ang mga ito sa kanyang mga ginawa. Hindi rin alam ng mga magulang niya ang ginawa niyang kalokohan. Ang pagganti kay Mike, ang paglaruan ang babaeng mahal niya. Kaya nahihiya siyang aminin na nagmahal na siya kay Maple. Lalaki na naman ba yan? Tanong ng ama niya ng derechahan. O si Mike? Parang tinusok ang dibdib ni Bash sa narinig na pangalan. Napapikit siya saglit bago umiling. Katulad ng mga kaibigan niya, inaasahan ng mga ito na kailangan niya o problema ang mga lalaki. Huwag na po nating pag-usapan, sagot niya. Pagod lang po ako. Bash, seryosong sabi ng kanyang ina. Anak ka namin, kahit anong mangyari ay nandito kami. Doon na bumigay si Bash. Hindi man siya humagulgol, pero tuluyan ng pumatak ang mga luha niya. Sorry. Bakit ka humihingi ng sorry? Tanong ng nanay niya habang niyayakap siya. Sa lahat, sagot niya. Sa inyo, sa sarili ko, nakakahiyang ginawa ko, pero hindi ko kayang sabihin. Basta, hayaan niyo po muna ako. Mahigpit siyang niyakap ng mama niya, habang ang ama naman ay tumayo at marahang tinapik ang kanyang balikat. Anak, kung ano man ang pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa. Sigat hindi ka namin pipiliting magkwento, pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Tumango si Bash. Alam ko po. Maghilamos ka muna, utos ng kanyang ina, at linisin natin yung sugat mo. Habang ginagamot siya ng nanay niya sa banyo, tahimik lang si Bash. Ramdam niya ang bawat haplos ng bulak sa sugat niya. Masakit, pero mas masakit pa rin ang laman ng puso niya. Hindi ka na bata, Bash, sabi ng kanyang ina habang pinapahiran siya ng gamot. Pero kahit ganito, nanay mo pa rin ako. Kapag nasasaktan ka, mas nasasaktan din ako. Napayuko siya. Pasensya na kung hindi ako nagsasabi. Alam kong may mga bagay na hindi mo pa kayang ikwento, sagot ng kanyang ina. Hintayin ka namin. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto niya. Umupo siya sa kama at tumingin sa refleksyon. May pasa, may sugat na nilagyan ng band-aid at may matang pagod na pagod na. Hanggang dito na lang ba talaga? Tanong niya sa sarili. Naalala niya ang mga salita ni Maple. Ang galit, ang sakit at ang pagtanggi nito. Naalala niya ang sapak ng ama nito, ang salitang bakla, nakakadiri at manloloko. Deserve ko naman talaga ang galit nila, bulong niya. Humiga siya at nakatitig sa kisame. Hindi siya agad nakatulog. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang lahat. Ang pagmamahal na sinira niya at ang mga taong nasaktan niya dahil sa sarili niyang kalituhan. Hanggang sa may kumatok sa pinto. Bash! Boses yon ng kanyang ama. Gising ka pa ba? Oo, Papa. Pumasok ang kanyang ama at umupo sa gilid ng kama. Alam kong hindi madali ang buhay mo. Hindi ko man laging maintindihan ang mga desisyon mo. Pero anak pa rin kita. Napangiti si Bash ng kaunti. Salamat ho. Pero isang bagay ang gusto kong marinig. Dagdag ng ama. Hindi ka susuko. Hindi ka magpapakain sa sakit. At hindi ka magtatago habang buhay. Tumango siya. Pagkatapos nito, aayusin ko na ulit ang sarili ko. Alam ko pong naapektuhan kayo ni Mama kapag ganito ko. Tumayo ang kanyang ama at tinapik muli ang balikat niya. Yan ang gusto kong marinig. Nang mag-isa na lang siya ulit, pumikit si Bash. Sa gitna ng sakit at pagod, may maliit na desisyong nabuo sa loob niya. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya ni Maple. Hindi niya alam kung may babalik pa sa kung ano ang nasira. Pero alam niya na kailangan niyang buuin muna ang sarili at maging buo sa mga gusto nang mangyari sa kanyang buhay. Pinilit ni Bash na bumangon araw-araw. Hindi dahil magaan na ang pakiramdam niya, kundi dahil kailangan. Kailangan niyang gumising, maligo, pumasok sa opisina, ngumiti kahit pilit at magpanggap na maayos lang ang lahat. Yun na lang ang paraan niya para hindi tuluyang gumuho. Sa umaga,
Maaga siyang umaalis. Ayaw niyang marinig ang mga tanong ng magulang. Ayaw niyang makita ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang ina. Sa trabaho, tahimik lang niyang inaasikaso ang kanyang mga negosyo. Ginagawa ang dapat na gawin. Pero pagdating ng gabi, doon siya natatalo. Sa loob ng kwarto niya, nakahiga sa kama, hawak ang cellphone. Doon bumabalik ang lahat. Kahit nakablock na siya, kahit malinaw sa isip ni Bash na wala na siyang karapatang makialam sa buhay ni Mapol, gumawa pa rin siya ng bagong account. Hindi ka na masyadong nagpo-post. Paano ako makikibalita sa'yo? Mahina niyang tanong habang tinitingnan ang profile nito. Paulit-ulit niyang nire-refresh ang profile. Minsan umaabot ng 1 oras. At sa tuwing wala siyang nakikita, parang may kumakalmot sa dibdib niya. Bakit ba ako umaasa? Bulong niya sa sarili. Nag-scroll siya pababa. Mga lumang litrato na lang ang nakita niya. Mga kuhang hindi niya dapat tinitingnan. Si Mapol na nakangiti sa harap ng bangko at naka-blazer. Si Mapol na may hawak na kape at seryoso ang mukha. Si Mapol na nakatawa. Napunta siya sa mga larawan nila. Mapol, miss na kita. Balik ka na sa akin, oh. Mga litrato noong maayos pa ang lahat. Noong hindi pa nabubunyag ang kasinungalingan. Noong hindi pa siya isang taong kinasusuklaman nito. Tumigil siya sa isang litrato kung saan magkatabi sila sa salamin. Si Mapol mahiyain ang ngiti. Si Bash nakatingin dito na parang buo na ang mundo niya. Ang daya mo, mahina niyang sabi sa sarili. Ang ganda-ganda at ang bait-bait. Bakit mo pa kasi sinaktan? Nawala tuloy sa'yo. Ibinaba niya ang cellphone. Tinakpan ang mukha ng kamay at pilit pinigilan ng hikbi. Mapol, miss na kita. Anong gagawin ko? Hindi mo na ba talaga mapapatawad ang baklang to? Mahal na mahal kita. Para siyang baliw na iyak ng iyak mag-isa. Nagsasalita niya parang doon lang si Mapol sa harap niya. Kinabukasan, ganoon ulit. Hanggang sa isang araw, kakalabas niya pa lang ng parlor, nakatuon ang pansin niya sa cellphone nang may aninong humarang sa daan niya. Bash! Napahinto siya sa boses ni Mike. Parang biglang bumigat ang hangin. Dahan-dahan siyang tumingala kay Mike. Anong ginagawa mo dito? Lumunok si Mike. Please, pakinggan mo muna ako. Napailing si Bash at dumaan sa gilid. Pero hinabol siya ni Mike. Bash, sandali lang. Kailangan kita. Hindi na, sagot ni Bash. Wala na akong kailangan sa'yo. Ang nanay ko. Mabilis na sabi ni Mike. Please, wag mo nang ituloy ang kaso. Huminto si Bash at dahan-dahang humarap dito. Anong sabi mo? Lumapit si Mike at halos lumuhod na sa harap niya. Staffa yun, Bash. Kapag natuloy yun, tapos na kami. Mabibilanggo siya. Please, magbabayad naman kami ng paunti-unti. Hindi naman namin tinatakbuhan ng... Tumawa si Bash pero walang kahit anong saya sa tunog nun. Hindi tinatakbuhan. Ilang taon, Mike? Ilang taon yung tinakbuhan ng utang? Ilang beses ako nagtiwala. Pinagbigyan ko lang noon ang nanay mo kasi boyfriend kita. Pero hindi na ako nagpapaloko sa inyo ngayon, kaya bayaran nyo ang atraso nyo sa akin. Bash! Umiiyak na si Mike. Maawa ka naman. Maawa? Ulit ni Bash. Naawa ka ba nung niloko mo ko? Naawa ka ba nung ginamit mo ko? Naawa ka ba nung sinira mong tiwala ko, ang dignidad ko at ang buhay ko? Babayaran namin. Pilit pa ulit ni Mike. Please, iurong mo ng kaso. Tiningnan siya ni Bash ng derecho. Bayaran nyo ng buo. Magpasalamat nga kayo na hinayaan ko pa kayo na installment at forgives ninyo ibigay. Hindi ko pera yun kasi pera ng negosyo ko yung pinuutang ko sa inyo. Legal na usapin ng obligasyon yung bayaran. Hindi namin kaya. Umiiyak na sagot ni Mike. Wala kaming ganong kalaking pera. Kaya nyo no ginagatasan nyo ako. Balik ni Bash. Kaya nyo no ginagamit mong pagmamahal ko. Engineer ka na, diba? Nakapagtapos ka dahil sa akin. Bakit hindi ka nalang magpakamatay sa pagtatrabaho para bayaran mo ako? Pwede rin naman na mamakla ka nalang ulit. Total, sa panggagamit ka naman magaling. Ano, akala mo hayahay ng buhay mo? Pinagpalit mo ako kay Mapol kasi akala mo mas maayos ang buhay niya sa'yo. Hindi ka nga matanggap ng mga magulang niya. Alam na agad kung anong klaseng hasang ang meron ka.
Kaya kung inagaw ko si Maple sa'yo dati, hindi ako nagsisisi. Hindi na makatingin sa kanya si Mike. Para bang madaming bumabagabag sa isipan ng binata. Pero wala na namang pakialam si Bash. Kung siya ang dating Bash na bading at palaging nagpapauto kay Mike, baka maawa pa siya. Pero ibang Bash na ang nasa harap nito. Aalis na sana siya pero lumapit si Mike at hinawakan ang braso niya. Bash, naalala mo ba tayo? Yung dati. Agad hinila ni Bash ang braso niya papalayo. Huwag mo akong hawakan. Hindi ba sapat yun? Tanong ni Mike. Pilit nang umiti kahit nanginginig ang labi. Hindi ba sapat ang pinagsamahan natin? Mahal mo ko nun. Parang may gumapang na galit sa loob ni Bash. Mahal? Ang tawag mo ron, mahal? Lumapit si Mike at mas bumaba ang boses. Bash, alam ko namang gusto mo pa rin ako. Hindi pa rin ako nawawala dyan sa puso mo. Hindi makapaniwala si Bash na sa pagkakataong yon, nandiri siya kay Mike na dati niyang boyfriend. Gusto? Hindi mo ba ako narinig dati? Alam mo, si Maple ang mahal ko. Mike, ngayon ko lang talaga naramdaman kung gaano ako nandidiri sa sarili ko na minahal kita. Bading ka, biglang sabi ni Mike at may halong panunukso at galit. Alam mo yan, kahit anong pilit mo, babalik ka sa tulad ko. Ayaw mo sa babae. Aayaw ka. Ginagawa mo lang to kasi akala mo masasaktan mo ako dahil ang sinasabi mong mahal mo ay si Maple. Doon tuluyang sumabog si Bash. Wala na akong pakialam sa'yo. Oo, bading ako. Pero hindi ako basura. Hindi ako manloloko. Hindi ako tulad mo. Tinulak niya si Mike papalayo. Huwag mong idamay ang pagiging bading ko sa kabulukan ng ugali mo. Mapaklang tumawa si Mike. Hindi bading ka. Huwag mo nang pilitin ang sarili mong magmahal ng babae. Babalik ka rin sa akin. Ano? Nakatikim ka ng babae kaya ka ganyan? Natikman mo ba si Maple kaya ka nababaliw ng ganyan? Hindi ngayon sumuko sa akin. Sa'yo pa kaya na bading. Babalik ka rin sa lalaki, Bash. Hindi mo matitiis. Tumahimik ka. Sigaw ni Bash at mariin itong dinuro. Wala kang karapatan na banggitin at idamay dito si Maple. Huwag na huwag mo siyang babastusin sa harap ko. Ilang beses ko pang marinig yan sa'yo yan, Mike. Hindi lang hirap ang ipaparanas ko sa'yo. Huwag mo akong subukan dahil talaga magdudusa ka sa akin. Di mo ako kilala, Mike. Di mo alam ang kaya kong gawin para kay Maple. Bakas ang takot sa mga mata ni Mike. Nanlilisik ang mga mata ni Bash at ngumisi rito. At kawawa ka naman. Paano ba yan? At galit sa akin si Maple pero may nangyari pa rin sa amin. Minahal niya ako at sa akin niya ipinagkatiwala ang sarili niya. Alam mo kung bakit? Mas okay kasi ako kaysa sa'yo. Niloko ka ni Maple. Mas mahal niya ako at mas nagtiwala sa akin. Kaya sino ang mas lamang sa atin? Bading ka! Sigaw ni Mike at hindi na nakapagpigil. Halatang labis na natapakan ang igaw nito. Mas lalo siyang ngumisi. Oo, at itong bading na to, mas malaki pang magmahal kaysa sa'yo. At dahil sa mga ginagawa mo ngayon, mas lalo akong walang awa. Gagapang ka sa lusak. Isang-isa na lang, Mike. Isang-isa na lang. Subukan mo ulit kantiin si Maple, sinasabi ko sa'yo. Lumapit siya kay Mike at halos magdikit na ang mga mukha nila. Magdusa ka. Magbayad kayo at pagbayaran mo ang lahat ng panguto, panilinlang at pananamantal mo sa akin at kay Maple. Umatras si Mike at medyo nayanig. Bash! Tumalikod siya at sumakay na sa sasakyan. Hindi na lumingon kahit naririnig pa niya ang pagtawag ni Mike sa likod niya. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting humupa ang ingay sa loob ng ulo ni Bash. Hindi naman tuluyang nawala ang sakit ng mga nangyari. Pero kahit papaano, natutunan niyang huminga ng hindi agad nasasakal ng alaala. Isang hapon ng Sabado, nakatayo siya sa loob ng isang flower shop. Sir, may hinahanap po ba kayo? Napakurap si Bash. Oo. Para kanino po? Saglit siyang natahimik. Para bang biglang bumigat ang simpleng tanong. Para sa isang babae na gusto kong suyuin. May kasalanan kasi ako. Ngumiti ang tendera. Girlfriend niyo po ba? Okay po itong tulips tapos samahan po natin ng baby breaths. Bahagya siyang napangiti. Sige. Ilang minuto lang, hawak niya na ang bouquet.
Huminga siya ng malalim bago lumabas ng shop. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon, Mapol. Sumakay siya ng sasakyan at tahimik na nagmaneho papunta sa lugar na minsan niyang tinakbuhan, minsan niyang tinanggihan at minsan niyang ipinaglaban. Magandang hapon po. Nandyan po ba si Mapol? Tanong ni Bash nang pinagbuksan siya ng isang ginang. Nag-iba ang tingin ng babae. Sino ho kayo? Si Bash po. Nandyan po ba si Mapol? Umiling ang ginang. Wala na sila. Parang may kumalabog sa dibdib ni Bash. Wala na? Ano pong ibig niyong sabihin na wala na? Wala na, sagot ng babae. Matagal na silang umalis. Agad na bumaha ang kaba sa kanyang dibdib. Umalis? Saan po sila nagpunta? Kailan daw po babalik? Sa ibang bansa, hindi naman sila nagsabi kung kailan sila babalik. Nanlamig ang kamay ni Bash na may hawak na bulaklak. Anong bansa po? Hindi agad sumagot ang ginang. Parang may sinusukat sa mukha niya. Pasensya na, hindi ko pwedeng sabihin. Nagbilin sa akin ang mga Hernandez na kung sakaling may pumunta dito at nagtanong sa kanila, huwag magsasabi ng mga impormasyon. Lumapit si Bash sa gate, pero nanatili siyang magalang. Pakiusap po, kahit address lang, kahit bansa lang kung nasan po sila. Hindi po ako manggugulo, gusto ko lang po talagang makausap si Mapol. Umiling ang ginang. Bilin po sa akin na huwag magbigay ng impormasyon. Caretaker ako dito at ayaw kong mawala ng trabaho. Kaya mas mabuting umalis na lang ho kayo. Napahawak si Bash sa dibdib niya. May iniwan po ba silang kontak? Kahit email? Umiling ulit ang ginang. Wala ho. Pakiusap. Muling sabi ni Bash at halos magmakaawa na. Hindi po ako masamang tao. Hindi po ako nananakit. Gusto ko lang po sana talagang makausap si Mapol. Alam ko po na may kontak kayo sa kanya. Please naman po, sabihin niyo po sa kanya na pumunta ako dito. Huminga ng malalim ang caretaker. Pasensya na ho talaga. Hindi ko po kayo mapapaunlakan. Ang mga Hernandez po ang amo ko. Gusto po ng mga magulang ni Ma'am Mapol ng tahimik na buhay para sa anak nila. At gusto rin po ni Ma'am Mapol ng katahimikan. Kung ako po sa inyo ay tigilan nyo na ho siya. Parang sinakal ang puso ni Bash. Kahit sabihin mo lang. Hindi ho, mariing sagot ng caretaker. Pasensya na ho talaga. Tumango si Bash. Wala na siyang magagawa. Maramdam niyang kahit anong pilit, sarado na ang pinto ng buhay ni Mapol para sa kanya. Salamat ho, sabi niya kahit nanginginig ang boses. Pasensya na rin ho. Tumalikod siya at naglakad palayo sa gate. Bawat hakbang, parang may hinahatak pabalik sa kanya pero wala na siyang lakas para lumingon. Pagdating sa sasakyan, inilapag niya ang bulaklak sa upuan. Tinitigan niya yon ng matagal. Mapol naman, kailan ka babalik? Nasaan kayo ngayon? Ilang sandali siyang nakaupo roon, walang ginagawa, hanggang sa maramdaman niyang may tumutulo sa pisngi niya. Nandoon na naman si Bash sa sitwasyong yon na nasasaktan ng sobra dahil kay Mapol. Simula ng araw na yon, wala na siyang naging balita pa kay Mapol. Wala siyang magawa. Mukhang kahit ipahanap niya kung talagang nagtatago, hindi na ito magpapakita pa sa kanya. Kaya inabala na lamang niya ang sarili sa kanyang mga negosyo. May mga ilang issue din siyang inasikaso. Mr. Acerada, tawag ng abogado. Ready na po ang settlement. Tumayo siya at umupo sa harap ng mesa. Nandoon ang nanay ni Mike na nakayuko at mukhang nalugi. Ito na po ang kabuuang bayad, sabi ng abogado. Kapag napirmahan tapos ng kaso. Inabot ng ina ni Mike ang tseke sa nanginginig na kamay. Pasensya na. Hindi ko na alam kung paano pa haharapin ang lahat. Tinanggap ni Bash ang tseke ng tahimik. Wala akong pakialam sa sorry ninyo. Gusto ko lang ay matapos to. Pumayag na ako na kalahati lang ang ibayad nyo. Basta siguraduhin nyo lang na hindi na akong guguluhin pa ni Mike. Sabihin nyo sa anak nyo na kapag lumapit pa siya sa akin, hindi na ako makikipag-usap, kakasuhan ko siya. Tumango naman ang ina ni Mike. Makakaasa ka. Pasensya na talaga.
Paglabas ni Bash ng opisina, huminga siya ng malalim. Sa isip niya, tapos na. Pero bakit parang wala pa rin? Sa mga panahon din na yon, muli niyang pinagbigyan ang mga kaibigan niyang mag-reach out sa kanya. Ayaw niyang may maiwan pang issue, kaya gusto niya na ring isettle iyon. "Bash!" sabi ni Roda nang nakaupo na sila sa harap ng cafe. "Salamat at pumunta ka. Hindi ako pwedeng umiwas habang buhay," sagot ni Bash. "Mga kaibigan ko pa rin kayo at marami tayong pinagsamahan." "Alam naman namin na may kasalanan kami," sabi ni Rhea. "Hindi namin alam kung paano ka kakausapin noon. Masyado kaming prangka. Akala namin ganun ang kailangan mo." Napangiti si Bash pero may lungkot doon. "Hindi nyo kasalanan na nasaktan ako. Nasaktan ako kasi mahal ko pa rin siya. Nasaktan ako kasi sinimulan ko sa pagkakamali lahat. Frustrated lang siguro ako nung mga panahon na yun. Frustrated pa rin naman ako hanggang ngayon. Pero mas kalmado ng puso't isipan ko." Huminga ng malalim ang bading na si Roda. "Hindi ka namin naiintindihan noon, pero naiintindihan ka na namin ngayon na talagang iba ng ginugusto mo. Tanggap ko kung hindi nyo maintindihan lahat," sagot ni Bash. Kahit ako rin naman, hindi ko rin alam kung bakit sobrang daling nahulog ang loob ko kay Maple. Parang isang araw nagising na lang ako na mahal ko na siya kahit bading ako at babae siya. Pero hindi ko rin naman kayang ipaintindi sa inyo ang mga bagay na hindi nyo naman nararamdaman. Ang mahalagay nandito pa rin kayo." Tumango ang mga kaibigan niya. Maya-maya ay nag-iyakan na sila roon. Hindi naging madali ang samahan nila pero at least alam nilang lahat kung paano aayusin yon. "Anak," sabi ng nanay niya habang naglalagay ng pagkain sa mesa. "May boyfriend ka na ba ulit?" Napahinto si Bash kasi parang bagong salita sa kanya ang pagkakaroon ng boyfriend. "Wala pa, ma." "Huwag mong sabihin na hindi ka pa nakaka-move on kay Mike," tanong pa nito. Umiling naman siya agad. "Naka-move on na. Wala lang talagang gana." Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Siguro nagtataka pa rin ang mga ito sa kanya. Gusto niyang aminin na may babae na siyang minamahal. Pero masyado lang hahaba ang kwento at hindi niya pa kayang sabihin sa mga magulang niya na nasaktan niya ang pinakamamahal niyang si Maple. "Hindi ka namin minamadali," sabi ng kanyang ina. "Gusto lang namin ay masaya ka. Kasi nitong mga nakaraan na hindi ka na nagkakwento sa amin parang sobrang bigat ng dinadala mong problema. Kaya iniisip namin na ano kaya kung makipag-date ka. Kahit papaano, para naman bahagya kang sumaya." Hindi nagsalita si Bash, pero siguro nga ay kailangan niyang makipag-date ulit sa mga lalaki. Bading siya at yon ang alam ng lahat. Kailangan niyang subukan ang sarili kasi baka nga hindi naman talaga para sa kanya si Maple. "Matagal ka na bang single?" tanong ng lalaking kaharap niya na si Tim ang pangalan. Ilang taon na rin," sagot ni Bash. "May standard ka ba? Ano bang hanap mo sa lalaki?" Napatingin siya sa baso. Wala naman." Tumawa ang lalaki. "Ang boring mo naman kausap. Hindi ka ba interested sa akin?" Ngumiti si Bash ng pilit. "I'm sorry." Wala siyang gana dahil wala talaga siyang koneksyon na nararamdaman. Hindi niya na maramdaman ngayon ang nararamdaman noon kapag nagkakagusto siya sa isang lalaki. Gusto mo bang ulitin?" tanong ni Tim pagkatapos ng dinner. Saglit siyang nag-isip. "Pasensya na. Hindi ko naramdaman. Wala talaga akong maramdaman na connection sa'yo kanina pa." "Ouch!" biro ni Tim. "Ang honest mo naman." "Well, naiintindihan ko. Masaya pa rin ako na pumayag ka na makipag-date sa akin." Dahil sa naramdaman sa lalaki, parang ginawa niyang experiment ang kanyang sarili. Iniisip niya na baka para talaga siya sa mga babae. Na baka hindi naman nga talaga siya bading. Kaya sinubukan niya ring makipag-date sa babae. Pero syempre, kailangan niyang ipakita na lalaking lalaki siya. Yun nga lang, hindi maintindihan ni Bash ang sarili kung bakit siya naiinis. Naiinis siya na magbago para sa isang tao. Naiinis na hindi ipakita ang kabadingan niya.
Naiinis na kailangan niyang umaktong sobrang lalaking lalaki para sa isang babae. Gusto ko pa sana ng isang date. Gusto pa kitang makilala. Nakangiting sabi sa kanya ni Jane na naka-blind date niya. Actually, nakapasa ka sa mga standard ko sa lalaki. You're handsome, clean-looking, may high emotional intelligence, calm, soft, and napatingin siya rito. Jane, bading ako. Ha? Napabuntong hininga si Bash. Bading ako, Jane. Hindi ako ang tunay na ako. Nakipag-date lang ako kasi may part sa akin na naguguluhan. I'm sorry. Saglit na hindi nakapagsalita ang dalaga. Pero maya-maya ay ngumiti na lang ulit. Pero kaya mo namang magmahal ng babae, di ba? Hindi mo to susubukan kung hindi, Bash. Wala akong pakialam kung sinasabi mo sa akin na bading ka because I kinda like you. Pero hindi kita gusto. Umiwas siya ng tingin dito. Wala akong maramdamang connection sa ating dalawa. Sandaling natahimik si Jane at medyo napahiya. Well, okay, hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo talaga. Pero bakit pagdating kay Mapol, hindi niya yon maramdaman? Bakit kapag si Mapol, okay lang na magbago siya? Okay lang kay Bash na maging lalaking lalaki? Bakit pagdating sa babaeng mahal niya, palaging may exception? Tipong kung anong gusto nitong makita sa kanya, yon ang gagawin niya. Hanggang sa hindi niya namalayan na 5 taon na pala ang nakalipas mula nang hindi niya na makita si Mapol. Nako, Bash, biro ng kaibigan niya. Wala pa rin? Napangiti siya. Wala pa rin. Si Mapol pa rin. Tumango siya agad. Siya pa rin at wala nang iba. Kung hindi na siya bumalik o hindi na ulit kami pagtagpuin, tatanggapin ko na lang na baka mag-isa na lang akong tatanda. Bading si Bash, kaya may malaking bahagi sa kanya na inaasahan na magiging mag-isa siya habang buhay. Yun pa nga ang kinakatakot ng kanyang mga magulang. Pero simula nang mahalin niya si Mapol, bigla siyang nagkaroon ng pag-asa na umasa na baka sila na lang ang magkasama. Pero dahil sinaktan at niloko niya ang dalaga, nawala naman sa kanya. Kung makita mo ulit siya, tanong ni Rhoda. Anong sasabihin mo, Bash? Napatingin si Bash sa malayo. Hindi na ako magmamakaawa. Baka nga hindi ko siya magawang kausapin. Pero gusto ko lang sabihin na mahal ko siya noon, mahal ko siya ngayon, at kahit hindi na kami, hindi ko pagsisisihan. Kahit na may iba na siyang minamahal, tatanggapin ko kahit sobrang sakit para sa akin. Ngumiti si Rhoda. Totoong pagmamahal yan ah. Bakla ka. Hindi ko akalain na magmamahal ka ng ganyan at sa babae pa. Huminga ng malalim si Bash at mahinang tumawa. Kung hindi man kami tinadhana, sana kahit minsan, maalala niya ako ng hindi masakit. Gusto kong maalala niya ako bilang bading na nagmamahal sa kanya ng totoo. Isang hapon, medyo tahimik ang parlor kaya nagpatugtog ang mga staff. Hindi weekend kaya hindi masyadong matao. Ilang customer lang ang naroon, karamihan ay nagpapa-blow dry o manicure. Mula sa loob ng opisina, abala si Bash sa pag-check ng inventory at payroll. Nakaupo siya, nakakunot ang noo habang hawak ang ballpen. Ang taas na naman ng... Hindi niya na natapos ang sasabihin. Nabitiwan niyang ballpen, tumama sa sahig, umikot at tuluyang huminto sa ilalim ng mesa. Nanlaki ang mga mata niya nang may pumasok sa parlor. Mula sa salamin ng opisina na one-way mirror na siya lang ang nakakakita palabas, kitang-kita niya ang babaeng kapapasok lang. Mapol? Napahawak siya sa gilid ng mesa at parang biglang nanghina ang mga tuhod niya. Parang may humigpit sa dibdib niya na matagal niya nang hindi naramdaman. Yung kirot na may kasamang pananabik, takot at saya. Mapol, usal ni Bash. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Mas maganda na ang babaeng mahal niya. Mas mature ang mukha, mas defined ang panga, at mas maayos ang postura. Good afternoon, marahang sabi ni Mapol sa receptionist. Napapikit si Bash at bahagyang nanginig sa labis na emosyon. Boses pa lang. Good afternoon din po ma'am. Ano po pang ipapagawa nyo? Masiglang tanong ng receptionist.
Napangiti si Maple at hinaplos ang buhok nito. Hair trim lang po, pantanggal ng split ends. Opo ma'am, fill out muna po kayo rito for safety purposes lang po. Saad ng receptionist at ibinigay ang logbook. Dito po kayo. Parang gusto niyang tumayo at tumakbo palabas ng opisina. Gusto niyang tawagin ang pangalan nito, gustong sabihin ni Bash na nandoon siya. Pero hindi siya makagalaw. Parang may pumipigil sa kanya na takot, hiya at ang bigat ng 5 taong katahimikan. Bakit ngayon ka lang bumalik? Bulong niya sa sarili habang nakatingin kay Maple. Miss na kita. Ang tagal kitang hinanap. Pinagmasdan niya ito habang nauupo sa salon chair. Habang ginagalaw ng stylist ang buhok nito, habang nakangiti ito sa salamin na tila kontento sa simpleng kagandahan nito. Okay lang po ba yung ganitong haba? Tanong ng stylist nang ipakita nito kung hanggang saan puputulin. Oo, okay lang, sagot ni Maple. Napahawak si Bash sa dibdib niya. Pareho pa rin. Simple pa rin siya at hindi maarte. Tahimik lang siyang nakatingin. Parang takot siyang kumurap na baka maglaho ito kapag ginawa niya. Lumipas ang ilang minuto nang matapos ang pagtrim, tumayo si Maple at ngumiti sa stylist. Salamat po. Thank you rin ma'am. Balik po kayo. Tumango si Maple at naglakad papunta sa counter. Oo, baka bumalik ako. May isasama ako next time. Gusto na kasi niyang magpabangs. Saka baka mag-nail extension din ako kapag may free na akong time. Medyo busy kasi ako. Talagang napadaan lang ako dito. Nang makaalis na si Maple, doon na naglakas loob si Bash na lumabas ng opisina. Binati siya ng kanyang mga staff. Lumapit siya sa logbook counter. Kunwari nagche-check ng entries. Pero hinanap niya lang naman ang pangalan ni Maple. Maple Hernandez. Nandoon ang address pati ang contact number nito. Nanginig ang kamay niya habang binabasa yon bago dahan-dahan niyang kinopya sa maliit na papel. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng receptionist nang mapansing nanginginig siya. Oo, may chine-check lang. Sagot niya at mabilis na itinago ang maliit na papel. Pero alam niya ang totoo. Hindi niya kayang puntahan si Maple. Masaya na siya na nakita itong muli. Mukha itong masaya at ayaw niya ng guluhin pa. Akala niya ay roon na matatapos, pero nagkamali siya. Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok sa parlor. May kung anong kaba sa dibdib niya na hindi niya alam kung bakit. Habang nag-aayos ng file sa opisina, narinig niya ang boses ng receptionist. Good afternoon po ma'am. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buo niyang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin. Nandito ulit siya. Hindi niya siguro alam na pagmamayari ko ang parlor na to. Kapag nalaman niyang nandito ako, baka umalis lang siya at hindi na bumalik. Naka-light blue na dress at may dala itong maliit na bag. Manicure po sana at nail extension? Opo ma'am, sandali lang po. Saad ng receptionist. Napatingin si Bash sa sarili niya sa salamin. Eto na ba yun? Pinindot niya ang intercom. Patawag nga si Marem sa opisina. Ilang sandali, kumatok na sa opisina niya si Marem. Sir? Ako nang hahawak sa client sa Station 3. Sabi niya at pilit na ginawang kalmado ang sarili. Nanlaki ang mata ni Marem. Kayo po sir, kayo ang... Please, ako na. Oo, ako nang bahala sa kanya. Sa next client ka na lang. Nag-alinlangan si Marem pero tumango rin. Apo sir. Huminga ng malalim si Bash. Nagsuot siya ng face mask, kumuha ng wig na simple lang, maikli ang buhok at sinuot niya yon. Kinakabahan siyang lumabas ng opisina. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Maple, parang tumigil ang mundo. Napangiti si Maple, isang magaan at magalang na ngiti sa kanya. Hello, sabi nito. Ikaw ang maglilinis ng nails ko at magdadagdag ng nail extension? Parang gusto niyang umiyak. Sa wakas, nakita niya ulit si Maple. Sa wakas, nakita niyang muli ang matamis nitong ngiti. Okay lang po ba na akong humawak sa inyo? Tanong niya at pilit na binabago ang boses. Oo naman, sagot ni Maple. Okay lang.
Umupo ito sa nail station. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay nito. Sa unang dampi, parang binuhusan ng alaala ang buo niyang katawan. Sandaling nagtagal ang hawak ni Bash habang nangingilid ang mga luha. Okay ka lang? Tanong ni Maple nang may bahagyang pagtataka. Opo, mabilis niyang sagot at nanginginig ang mga kamay na inayos ang mga gamit. Sorry, problemado lang. Nagsimula siyang maglinis ng kuko. Tahimik muna sila hanggang si Maple ang nagsalita. Madalas pala akong babalik dito, sabi nito habang nakangiti. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko dito sa salon nyo. Ang ganda ng ambience. May ibang branch nito at doon naman si Mama. Kaya nga nang lumipat kami ng lugar, naghanap talaga ako ng may malapit na ganitong salon. Tumango lang si Bash at bahagyang nasihan na gusto nito ang mga salon na tinayo at pinaghirapan niya. Parang safe, dagdag ni Maple. Alam mo yon, mukhang expensive ang ambience sa loob pero parang hindi nakakatakot pumasok kahit simpleng tao lang para mag-avail ng service. Sobrang comforting kasi saka hindi nakaka-intimidate. Parang pumasok ka lang sa bahay nyo tapos makiusap ka sa kapatid mo na gupitan ng buhok mo o linisin ang nails mo. Ganon ang binibigay na vibe sa akin. Saka kahit sang branch ako pumunta, lahat mababait ang staff kaya sobrang comfortable talaga. Napapikit siya sandali. Miss na miss niya na ang boses ni Maple. Parang kahit buong araw siyang makinig sa mga kwento nito, hindi siya kailanman magsasawa. Opo, sagot ni Bash sa namamaos na boses. Mahalaga po sa amin yon. Na maramdaman ng bawat client na parang tahanan lang nila ang pinupuntahan nila dito. Napangiti lang si Maple. Nagpatuloy ang serbisyo niya rito. Nang matapos ang paglilinis niya sa kuko, maingat niya itong kinabitan ng nail extension na napili nito. Hindi makapaniwala si Bash na darating ang araw na yon, na malilinisan niya ito ng kuko at gagawin ang nail extension. Parang dati lang ay pinapangarap niya yon. Kasama yon sa mga bagay na gusto niyang gawin kay Maple. Hindi siya sobrang lalaki, pero ituturing niya itong prinsesa sa alam niyang paraan. Aayusan niya ito palagi, lalagyan ng makeup, bibihisan ng maganda, aalagaan ng sobra. Pero paano niya gagawin yon kung mukhang hindi naman ito tanggap na bading siya? Kung hindi naman siya mapatawad? Nagalingan ako sa'yo? Sabi ni Maple nang matapos. Ang gaan ng kamay mo. Salamat, sagot ni Bash at pilit pinipigilan ng luha. Balik ka. Matamis itong umiti. Sure, next time may isasama na ako. Umalis si Maple nang hindi man lang siya nakilala. Naupo siya sa station at hinawakan niya ang dibdib niya. Ngumiti na lang siya sa gitna ng luha. Hindi mo na ako kailangan pero sapat na sa akin na makita kang masaya ulit, mahal ko. Masaya si Bash. Yun ang una niyang naramdaman matapos muling makita si Maple. Parang may liwanag na biglang bumalik sa loob niya. Isang liwanag na matagal na niyang inakala na tuluyan ng namatay. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang may kulang. Hindi sapat ang isang sulyap, hindi sapat ang panandaliang presensya. Ganito na lang ba talaga? Bulong niya sa sarili habang nakatayo sa harap ng salamin sa opisina niya. Masaya na akong makita ka pero bakit parang mas masakit? Hindi naman araw-araw pumupunta si Maple sa salon. Minsan sa isang linggo ang lumilipas na hindi niya ito nakikita. Minsan 2 linggo at sa bawat araw na wala ito, mas lalo siyang binabalikan ng pananabik at pagkabalisa. Hanggang sa marinig niya ang boses ng receptionist kinabukasan. Good morning po ma'am. May kung anong kumabog sa dibdib niya. Lumapit siya sa salamin ng opisina at nakita ang nanay ni Maple. May kasama itong batang babae. Mga 4 na taong gulang. Nakadress na kulay pink, may ponytail at may hawak na maliit na laruan. Lola, dito po ba tayo magpapagawa ng hair? Tanong ng bata rito. Napahawak si Bash sa salamin. Sinong batang yun? Oo, apo, sagot ng matanda. Magpapa-hair color din ako, Abby. Maghintay ka lang ha. Saka sasabihin ko, palagyan ka ng bangs na gusto mo. Napangiti ng matamis si Abby.
Yay! Thank you, Lola! Lola? Usal ni Bash habang nakatingin sa mga ito. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib niya. Apo niyang batang yun. Sino ba siya? Hindi siya nakita ng mga ito dahil nasa loob siya ng opisina. Nakatingin lang siya at hindi makapaniwala. Pero only child si Mapol. Wala naman siyang kapatid. Walang pinsan na ganito kalapit. Isang posibilidad lang ang pumasok sa isip ni Bash. Isang posibilidad na kinatatakutan niya pero pilit niyang tinatanggap. Anak ba siya ni Mapol? Hindi, huwag kang mag-assume. Mahina niyang saway sa sarili. Baka ampon, baka anak ng kamag-anak. Pero parang may malamig na kamay na humawak sa puso niya at pinipisil yon ng dahan-dahan. Habang inuupo ang matanda sa upuan, naglalaro ang bata sa upuan sa tabi nito. Lola, si Mami po ba darating? Tanong ng bata. Napasinghap si Bash. Sandali lang, sagot ng ina ni Mapol. Malapit na siya. Behave ka lang dyan at hintayin mo si Mapol. Siguradong pupunta agad yun rito. Alam mo naman ang mami mo, hindi mapakali kapag wala ka sa tabi niya. Bumungis-ngis naman si Abby. Sigurado po, mabibigla si Mami kasi tinakas mo na naman po ako. Tumawa rin ang mama ni Mapol. Tinakas, hindi nga, ikaw talagang bata ka. Ang dami mo nang natutunan, ang big girl mo na talaga. Parang tumigil ang oras para kay Bash. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatanaw kay Abby. At parang sinadya ng tadhana, pumasok si Mapol sa salon. Mas simple ang suot, puting blouse, maong na pantalon at naka-flat shoes lang. Mama, tawag ni Mapol. Nakakagulat ka. Kinuha mo po palang anak ko. Muntik nang sumamang pakiramdam ko. Hindi ko makita sa paligid si Abby. Sinama mo na po pala dito. Mommy! Sigaw ng bata, tumalon mula sa upuan at tumakbo palapit. Tumawa ang nanay ni Mapol. Anak mong sisihin mo. Sabi niya, taguan ka raw namin. Lumuhod si Mapol at agad na sinalubong ang bata. Niyakap ito ng mahigpit. Ikaw talaga, baby. Tinakot mo na naman ang mommy. Parang gumuho ang mundo ni Bash. Mommy? Hindi niya namalayan na napaupo siya sa upuan sa loob ng opisina. Hindi siya makahinga ng maayos. Anak niya? Anak namin ni Mapol? Wala nang duda sa isip niya. Wala namang ibang minahal si Mapol noon. Wala namang ibang lalaki na pumasok sa buhay nito matapos sila. At 4 na taon? Bulong niya. Parang 4 na taon. Biglang tumayo si Bash. Hindi na niya kayang manatili pa sa loob. Lumabas siya ng opisina at biglang tumahimik ang paligid. Napalingon si Mapol, ang nanay nito at ang batang iniisip niya na kanyang anak. Lahat ay napatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng nanay ni Mapol. Bash? Namutla si Mapol na parang may multong nakita. Bash? Siya ba? Halos pabulong na tanong ni Bash. Nanginginig ang boses habang nakatingin sa bata. Anak ko ba siya? Nakatingin ang mga staff na natigilan din. Pero wala na siyang pakialam. Kailangan niyang malaman ng totoo. Ipinagpapasalamat na lang niya na walang ibang client ng araw na yon. Agad na tumayo ang nanay ni Mapol at masama ang tingin kay Bash. Anong ginagawa mo rito? Bakit kagaling sa loob? Madam, boss po namin siya. Saad ng isa niyang staff. Anong sinasabi mo? Galit na sabi ni Mapol. Anong problema mo? Mapol, lapit niya rito. Halos hindi niya na maramdaman ang sarili niyang mga paa. Sabihin mo lang, anak ko ba siya? Hindi. Mabilis at mariing sagot ni Mapol at agad na inilagay sa likod si Abby. Hindi mo siya anak. Hindi ikaw ang tatay ng anak ko. Nangilid ang mga luha niya. Mapol. Ma! Utos ni Mapol sa ina na nanginginig sa galit. Ipasok mo na po si Abby sa loob. Ngayon na. Mommy? Takang tanong ng bata. Sino po siya? Bakit ka po galit? Bad person po ba siya? Napapikit si Bash at umawang ang bibig. Hindi niya alam ang totoo, pero nararamdaman niyang anak niya si Abby.
Kung lukso ng dugo man yon, agad niyang yayakapin ang anak nila ni Maple. "Wala yun, baby," sagot ni Maple at pilit na ginawang kalmado ang boses. "Pasok muna kayo sa car ng lola mo ha, uwi na tayo. Sa iba ka nalang magpagupit at magpalagay ng bangs, okay?" Sumunod agad ang nanay ni Maple habang hawak ang kamay ng bata. Nang sila na lang ang natira, agad na bumaling ulit sa kanya si Maple. "Bakit ka nandito?" sigaw ni Maple habang nangingilid ang luha. "Ikaw ang may-ari nito? Ang tagal na naming pabalik-balik dito. Matagal mo nang alam na nandito ako? Wala kang karapatang magtanong." Tinangka niyang lumapit. "May karapatan ako kung wala." Putol nito sa gusto niya pang sabihin. "Wala kang karapatan sa buhay ko. Wala kang karapatan kasi hiwalay na tayong dalawa. Matagal nang tapos ang sa atin." Bigla itong lumabas ng salon. Mabilis naman ang hakbang na sumunod si Bash. Wala na siyang pakialam kahit ipagtabuyan siya ng paulit-ulit. Kahit na saktan pa siya ulit, kailangan niyang malaman ng totoo. Kailangan niyang makumpirma na anak niya nga si Abby kay Maple. "Maple!" sigaw niya at hinawakan ng braso nito. "Please, nagmamakaawa ako sa'yo at mag-usap tayo." "Bitiwan mo nga ako! Huwag mo kong sundan!" sigaw ni Maple. "Tigilan mo na to. Huwag kang maghabol dahil wala kang hahabulin sa akin." "Sabihin mo lang ang totoo." Pakiusap niya habang naluluha na. "Anak ko ba siya?" "Hindi," sigaw ni Maple. "Hindi mo siya anak. Wala kang anak. Anong tingin mo? Hindi ako nagmahal pagkatapos mo? Ibang tatay ni Abby, hindi ikaw." Hindi niya alam kung saan siya madudurog. Sa katotohanan na baka hindi niya anak si Abby. O sa katotohanan na kaya nitong magmahal ng iba pagkatapos niya. "Please, hinanap kita. Ang tagal-tagal kong naghintay na bumalik ka, Maple. Enough! Umalis ka na sa buhay ko." Gusto niyang maniwala. Gusto niyang tanggapin ang sinabi nito. Pero habang pinapanood niyang palayo si Maple, habang sariwa pa sa isip niya ang mukha ng bata, may isang pakiramdam na hindi niya matakasan. Parang may bumubulong sa loob niya na anak niya si Abby. Ramdam ni Bash at alam niya na kahit itanggi man ng mundo, may isang batang bahagi ng buhay niya na matagal nang ipinagkait sa kanya. At desperado na si Bash. Hindi niya na inisip kung tama pa ba ang ginagawa niya o kung may karapatan pa ba siyang makialam sa buhay ni Maple. Sa sandaling yon, iisa lang ang malinaw sa isip niya. Umalis na naman si Maple kasama ang bata at may kung anong mabigat na pakiramdam sa dibdib niya na nagsasabing kapag pinakawalan niya ang pagkakataong yon, baka tuluyan na siyang mawala sa mundo ng babaeng mahal niya. Mabilis siyang sumakay ng sasakyan. "Maple, kausapin mo ako. Hindi na kita sasaktan." Nanginginig ang mga kamay ni Bash habang pinipihit ang susi. "Kalma lang," bulong niyang sabi sa sarili. "Hindi kita hahabulin para saktan ka." Habang sumusunod siya, napansin niyang bumilis ang takbo ng sasakyan ni Maple. Nanikip ang dibdib ni Bash. Napansin niya, alam niyang hinahabol ko siya. Mas bumilis pa ang sasakyan sa harap. "Maple," mahina niyang sabi kahit alam niyang hindi siya maririnig. "May kasama kang bata. Huwag kang magpabilis." Pinisil niya ang manibela. Ayaw niyang magpanik. Ayaw niyang lalo itong matakot. Pero bawat segundo na lumilipas, pakiramdam niya ay mas lalo itong nilalayo sa kanya. Maya-maya, napansin niyang unti-unting bumagal ang sasakyan ni Maple. Napabuntong hininga siya ng malalim. "Salamat naman." Binagalan din ni Bash ang takbo ng sasakyan niya. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Ayusin ang paghinga. Nanginginig pa rin ang mga tuhod niya. Pero pilit niyang pinatatatag ang sarili. Hanggang sa may kung anong pumasok sa paningin niya sa unahan. May malaki at mabilis na truck na paparating. Hindi. Kitang-kita niya ang direksyon ng truck. Kitang-kita niya kung saan yun patungo. Diretso sa sasakyan ni Maple. "Truck!" Napasigaw siya kahit mag-isa lang siya sa loob ng sasakyan. Parang bumagal ang mundo. Parang huminto ang oras. Sa ilang segundo, malinaw sa isip niyang lahat. "Hindi kita hahayaang mawala. Hindi ngayon." Wala na siyang oras mag-isip.
Isang instinct lang ang gumalaw at isang desisyon na hindi niya nabinawi. Mabilis niyang inapakan ng silinyador at inilihis ang sasakyan niya patungo sa sasakyan ni Mapol. At sa isang iglap, binangga niya ang sasakyan ni Mapol sa tagiliran. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Umikot ang sasakyan ni Mapol palayo sa direksyon ng truck. Sa parehong sandali, pilit na iniliko ni Bash ang manibela palayo. Okay na, bulong niya sa sarili kahit nanginginig na ang buo niyang katawan. Nailayo ko kayo. Pero huli na naman para sa kanya. Nararamdaman niya ang malakas na impact sa likuran ng sasakyan niya. Parang binayo ang buong katawan ni Bash. Umikot ang sasakyan, bumangga sa barrier. Sumabog ang airbag at nagkalat ang salamin. Isang matinding sakit ang gumuhit sa ulo at dibdib niya. May mainit din na likidong dumaloy sa kanyang noo. Mapol, Abi, dalungan niyong mag-ina ko. Malabo na ang paningin niya. Pero pilit niyang iminulat ang mga mata. Sa gitna ng ingay ng busina, sigawan, yabag ng mga taong tumatakbo, may isang tunog na mas malinaw kaysa sa lahat. Bash! Boses yon ni Mapol. Parang may humigpit sa dibdib niya. Mapol! Naririnig niya ang iyak ng anak nila na parang kutsilyong tumutusok sa puso niya. Naramdaman niya ang presensya ni Mapol kahit hindi niya ito malinaw na makita. Bash! Bash, naririnig mo ba ako? Bakit mo ginawa yon? Bash, tumatawag na ng tulong. Lumaban ka, please. Hindi ko alam. Paano kayo lalabas dyan? Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin ang lahat. Na mahal niya ito, na hindi siya nagsisisi. Na kung mauulit man ang oras, gagawin niya pa rin yon. Gusto niya ring sabihin na unahin ito ang sarili. May dugo ito sa noo at mukhang nasaktan din. Gusto niyang pumunta sa ospital ang kanyang mag-ina. Pero hindi niya nakaya. Bash! Umiiyak na sigaw ni Mapol. Ang huling malinaw niyang naisip ay ang mukha ni Mapol at ang batang hawak nito at malakas na umiiyak. Hindi alam ni Bash kung tulog ba siya o gising. Kung may pangalan man ang estado niya, pakiramdam niya ay nakalutang siya sa pagitan ng dalawang mundo. Mabigat ang katawan niya, parang nakabaon sa tubig, pero ang isip niya ay gising na gising. May mga tunog na paulit-ulit, mahina, minsan malakas. Parang may tumitibok sa makina sa tabi niya. Minsan nawawala, minsan bumabalik. May mga yabag ng paa, may mga boses na dumaraan, nag-uusap, nawawala ulit na parang hangin. BP stable, check the IV. Doc, hindi pa rin nagbabago ang kondisyon niya. Hindi maigalaw ni Bash ang kanyang katawan. Gusto niyang magsalita, pero parang nakatahi ang kanyang bibig. Gusto niyang magmulat ng mata, pero parang sobrang bigat ng talukap. Anak, lumaban ka. Naninikip ang dibdib ni Bash nang marinig ang boses ng kanyang ina. Mahal, sabi naman ng tatay niya. Malakas ang anak natin. Lalaban yan. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihing naririnig niya ang mga ito, na huwag nang umiyak at nandoon lang siya. Pero hindi magawa ni Bash. Parang nakagapo siya sa sarili niyang katawan. Hanggang sa may isa pang boses na dumating. Bash! Pabulong na boses ni Mapol. Biglang uminit ang dibdib niya. Hindi ka pa rin nagigising. Mahina nitong sabi. Pero sinabi ng doktor, may chance pa raw, kaya nandito pa rin ako. May marahang paghaplo siyang naramdaman sa kamay niya. Sorry kung binagkait ko sa'yo si Abby. Nang sumugod ka noon at nasaktan ka ni Daddy. Alam ko na that time nabuntis ako pero tinago ko sa'yo. Patuloy ni Mapol. Galit ako sa'yo at galit ang parents ko sa ginawa mo sa akin. Sa ginawa niyo sa akin ni Mike. Tinulungan nila akong itago ang kondisyon ko. Sinuportahan nila akong itago si Abby sa'yo. Pinagkait ko ang anak natin. Kasi nagalit ako, Bash. Naputol ang boses nito at maya-maya ay narinig niya ang mahina nitong hikbi. Sorry. Mahina nitong sabi. Sorry. Kasi tinago ko sa'yo. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib ni Bash. Anak nga nila si Abby.
Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pagpapatuloy ni Mapol. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin. Galit ako noon. Takot ako kasi bading ka. Nasaktan kasi pinaglaruan mo ako para lang makaganti kay Mike. Pero nang makita kitang duguan, nang marinig kong sinagip mo kami. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Doon ko lang naintindihan na kahit anong kasalanan mo noon, hindi mo kami kayang saktan. Na mahal mo kami, na minahal mo kami kahit wala kang kasiguraduhan. May narinig siyang mahina ngunit malinaw na iyak. Hindi niya alam kung kay Mapol ba yon o sa kanya. Lumalaki na siya, patuloy ni Mapol. Makulit, matapang, mahilig magtanong. Lagi niyang sinasabi na may daddy raw siya na superhero. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yon. Siguro dahil out of guilt na rin. Sinabi na sa kanya ni Mama at Papang tungkol sa'yo. Utang namin ang buhay namin sa'yo, Bash. At kung hindi ka magigising, habang buhay kong dadalhin ang bigat na nararamdaman ko, hindi ko kaya, Bash. Kaya please gumising ka na. Nakaramdam siya ng frustrations. Gusto niyang gumising pero hindi niya magawa. Tinuruan ko siyang magbilang, dagdag pa ni Mapol. Magbasa ng kaunti. Pero ang ibang alam niya, sa teacher at nursery niya lang din natutunan. Takot siya sa madilim pero matapang kapag may kasama. Kamukha mo siya kapag ngumiti. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Bash. Kung magigising ka, mahina nitong sabi. Hindi ko alam kung paano na. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Pero sana magising ka. Unti-unting naglaho ang boses ni Mapol, kasabay ng pagbalik ng mga tunog ng makina. Parang may umiiyak sa malayo. Hanggang sa isang araw, may kakaibang pakiramdam na si Bash. Parang may hinihila mula sa kanya. Parang may bumabalik. Sir? May narinig siyang boses. Sir, naririnig niyo po ba ako? Parang may kumurot sa daliri niya. At sa wakas ay nagmulat siya. Napasinghap siya. Pilit humihinga na parang yon ang unang beses. Gising na siya! Sigaw ng nurse. Bash! Pamilyar na boses ng nanay niya ang kanyang narinig. Anak! Diyos ko anak, gising ka na! Parang gusto niyang umiyak pero wala siyang lakas. Napahagulgol ang kanyang ina. Narinig niyang boses ng tatay niya na nanginginig habang tinatawag ang doktor. Ilang araw siyang parang lutang. Minsan hindi niya alam kung anong araw na. Minsan akala niya'y nananaginip pa rin siya. Pero sa tuwing bumubukas ang pinto at pumapasok si Mapol, parang may kuryenteng dumadaloy sa katawan ni Bash. Hindi man sila nag-usap agad, sapat na ang makita niya ito. Ang makita niyang buhay ito at ligtas mula sa aksidente. Okay ka lang ba? Nagpatingin ka ba, Mapol? Kumusta si Abby? Ang mama mo, okay lang ba kayong lahat? Tanong niya kay Mapol nang bumalik ng kaunti ang lakas niya. Marahan itong tumango. Oo, okay kami. Salamat sa pagligtas mo sa amin. Kung hindi mo ginawa yon, baka napahamak na kaming tatlo at napuruhan ng truck. Ikaw, kamustang pakiramdam mo? Bash, 2 buwan ka in comatose state. Nanlaki ang mga mata niya. 2 buwan? Akala ko 3 days lang akong walang malay. Napabuntong hininga si Mapol at halatang sobrang guilty. Sorry talaga. Binigyan niya lang ito ng isang ngiti. Ayos lang, hindi mo kailangan isipin yon. Ginawa ko yon para hindi maging malala ang pagtama sa inyo ng truck. Okay lang na ako ang mapuruhan kesa kayo. Napakagatlabi si Mapol. Bash, hindi kailanman magiging okay ang mga nangyari. Munti ka nang mawala. Dinala ka namin dito na halos mag-agaw buhay na. Sasagot pa sana si Bash pero may pumasok sa kwarto. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Abby. Daddy! Bulalas ng bata. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Bash. Parang huminto ang mundo niya. May munting bisig na yumakap sa kanya. Napatingin si Bash sa kanyang mga magulang na nagulat din katulad niya. Daddy! Ulit ng bata at umiiyak na. Akala ko hindi ko na po gigising. Hindi pa po tayo nagkakakilala. Sabi ni na lolo at lola, you're my daddy. Agad na tumulo ang mga luha ni Bash. Kung yon ang pangbawi ng Diyos sa kanya mula sa aksidente na naranasan niya,
labis siyang magpapasalamat. Sabi po ni Mommy, superhero ka? Hikbi ng bata. Kasi nasave mo po kami. Mahinang inilapit ni Bash ang kamay niya. Nanginginig at hinaplos ang likod ng bata. Hi, ako ang daddy mo. Gagawin ko ang lahat para sa inyong dalawa ng mommy mo. Anak, sabi ng tatay niya at bahagyang bumulong sa kanya. Pag-usapan natin ang lahat kapag mas malakas ka na. Nakakagulat ka. Kailan ka pa nagkaroon ng anak? Nagulat kami ng mama mo dito kay Maple na ex mo tapos biglang may anak ka na. Nalaman ni Bash na ipinakilala na si Abby, ang anak niya sa kanyang mga magulang habang nakakoma siya, na tinanggap siya bilang ama, na wala namang itinago si Maple sa kanya. Nang tuluyan ng makalabas ng ospital si Bash, hindi na bumalik sa dati ang takbo ng kanyang buhay. May mga araw na si Maple at si Abby ang bumibisita sa kanya. May mga araw naman na siya ang pumupunta sa bahay ng mga Hernandez. Hindi yon madalas sa simula, pero sa bawat pagdaan ng araw, unti-unting nababawasan ang distansya sa kanyang mag-ina. Daddy! Sigaw ng bata tuwing nakikita siya na sobrang sweet na kahit hindi naman siya sobrang kilala. At sa bawat yakap ng bata, parang may nabubuo sa loob ni Bash na matagal nang wasak. Daddy? Biglang tanong ni Abby habang hawak ang isang manika. Totoo po ba yung sinabi ni Mommy? Natigilan si Bash at bahagyang umiti. Alin doon? Nabading ka raw po. Hindi siya nagulat, hindi rin siya kinabahan. Matagal niya nang tinanggap ang sarili niya. Ang tanong na lang ay kung paano yon tatanggapin ng iba. Oo, mahinahon niyang sagot. Bading si Daddy. Okay lang ba yun sa'yo? Alam mo bang ibig sabihin ng bading? Napakunot na o si Abby. I really don't understand it, Daddy. Pero sabi po nila, ang mga bading daw po, mga lalaki na parang gustong maging girl o girl ang kilos. Ibig sabihin nun, hindi ka po lalaki? Napangiti si Bash at bahagyang natawa. Lalaki pa rin ako. Pero mas gusto ko ang lalaki dati at gusto ko ang mga pambabaeng gamit. Mas malambot at mas gusto kong tawaging maganda kaysa pogi. Pero ngayon, mahal ko ang mommy mo. Tahimik si Abby na parang iniintindi ang bawat salitang pinapaliwanag niya. Ngumiti ang bata sabay sabing, okay lang po pala. I like you being bading daddy. Ikaw, ako, si mommy, lahat tayo pretty. Iba kasi ibang daddy because you're so pretty, daddy. Hindi napigilan ni Bash ang matawa. Mas maganda kayo ng mommy mo. Mahal na mahal ko kayo. Ilang linggo pang lumipas bago niya muling nakausap ng harap-harapan ang mga magulang ni Maple. Kinabahan si Bash. Hindi niya makalimutan ang galit ng ama nito noon, ang mga sapak, tadyak, at ang mga salitang binitiwan. Kahit alam niyang nagbago na ang sitwasyon, dala pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Isang tanghali, inimbitahan siyang kumain sa bahay ng mga ito. Pagpasok niya pa lang, tumayo na ang ama ni Maple. Matikas pa rin ang tindig at seryoso ang mukha. Napalunok si Bash. Tito, tita, tumango ang ina ni Maple at bahagyang umiti. Pero ang ama nito, tahimik lang. Huminga ng malalim si Bash. Gusto ko po sanang humingi ulit ng tawad sa lahat po ng nagawa ko noon. Sa sakit na naidulot ko kay Maple at sa pamilya niyo. Tumayo siya ng bahagya at handang yumuko. Pero bago pa man siya makapagsalita pa, nilapitan siya ng ama ni Maple at bigla siyang niyakap. Nanlaki ang mga mata ni Bash, naniga siya sa gulat. Pasensya ka na rin, mabigat na sabi ng ama ni Maple. Sa mga nasabi at nagawa ko noon, nasabi ko lang ang lahat ng yon dahil pinaglaruan mo ang damdamin ng anak ko. Pero hanggang ngayon, mas lalo kong napatunayan ang pagmamahal mo para sa kanya at para sa anak ninyo. Hindi totoo na nandidiri kami sa bading. Hindi kami galit sa mga bading na katulad mo. Pero siguro, nagalit lang ako ng sobra dahil may kinalaman kay Mike ang kasalanang ginawa mo sa anak ko. Isa akong ama at ayokong makitang nasasaktan si Maple. Hindi ko alam kung paano kita haharapin matapos ang lahat. Pero kung hindi dahil sa'yo, wala ng anak ko. Wala ng apo ko at ang asawa ko. Maraming salamat sa ginawa mo. Hindi ka nagdalawang isip na ilagay ang buhay mo sa alanganin para sa kanila.
Bading ka pero pinatunayan mo sa akin na mas lalaki ka pa kaysa sa ibang lalaki, Bash. Maraming salamat. Utang namin sa'yo ang buhay nila. Hindi napigilan ni Bash ang umiyak. Mahigpit siyang yumakap pabalik at parang doon lang tuluyang gumaan ang dibdib niya. Pagkatapos ng hapunan, nang tulog na si Abby, naiwan silang dalawa ni Maple sa sala. Umakyat na rin ang mga magulang nito at hinayaan na sila doon. Napag-usapan na namin ng parents ko ang about sa co-parenting natin, panimula ni Maple sa kanya. Tumango si Bash, alam niyang darating ang puntong yon. Maple, ayoko ng co-parenting lang. Napatingin ito sa kanya. Alam kong yun ang napagkasunduan habang wala pa akong malay kasi baka yun din ang gusto mo. Pagpapatuloy ni Bash. Pero kung akong tatanungin mo, hindi yun ang gusto ko. Nanahimik si Maple. Pangalawang buhay ko na to, sabi ni Bash at bahagyang nanginginig ang boses. At ayokong sayangin, ayokong maging kalahati lang ang buhay ko. Ayoko maging kalahati lang sa buhay ninyo. Bash, maingat na sabi ni Maple. Kung iniisip mo na kailangan mong magpakasal dahil sa bata, hindi dahil kay Abby lang. Mahal ko siya, oo, pero mahal din kita. Bading ako at hindi ko yun tinatanggi. Kung gusto mong baguhin ko ang sarili ko para sa'yo, kayang-kaya ko yung gawin. Mahal kita hindi bilang ina ng anak ko. Hindi bilang responsibilidad na dapat bigyan natin ng kompletong pamilya ang anak natin. Mahal kita bilang ikaw. Gusto kita para sa akin, Maple. May naliligaw sa akin, bigla nitong sabi. Parang may humigpit sa dibdib ni Bash. Lalaking lalaki, dagdag pa ni Maple. Maayos, walang sabi at tanggap kahit may anak ako. Masakit pero hindi siya umatras. Gusto mo ba siya? Hindi agad sumagot si Maple at sa katahimikang yon, may umusbong na pag-asa sa dibdib ni Bash. Kasi kung gusto mo, dugtong niya. Hindi kita pipigilan. Masakit, oo, pero igagalang ko. Pero gusto ko ring malaman mo na hindi ako susuko. Manliligaw din ako sa tamang paraan. Magiging lalaki ako para sa'yo. Walang kasinungalingan, walang pagtatago. Handa niyang kalimutan ang buong pagkabading niya. Maging lalaki para lang kay Maple. Kaya niya yung gawin at hinding-hindi siya magsisisi. Kaya simula ng araw na yon, nagsimula na nga siyang muling manligaw. Sa pagkakataong yon, malinaw at totoo na ang intensyon ni Bash kay Maple. Yun nga lang, may asungot na bida-bida. Sino to? Tanong ni James na isa pang manliligaw ni Maple. Tumatanggap ka ng isa pang manliligaw? Ama siya ng anak ko, James. Seryosong saad ni Maple. Kumunot ang noo ni James. Paanong ama ni Abby? Sinabi mong bading ang ama ng anak mo, di ba? Kaya nga, bading ako. Ikaw, bakit ka nanliligaw? Nangungulit ka? Bakit? Sure ka ba na gusto ka ni Maple? Pang-ookray ni Bash sa mukhang paa na manliligaw ni Maple. Biglang natawa si James. Maple, anong kalokohan to? Nagpapaligaw ka sa bading? Seryoso ka ba? Isa pa, ex mo na yan. Ako yung naliligaw sa'yo. Baka naman sagutin mo yan kaysa sa akin. Doon na nagsalita si Maple. James, teka lang. Bakit mo ba ako ginagamitan ng ganyang tono? Kung makapagsalita ka, parang teritoryo mo ako ah. Pareho lang kayong nanliligaw sa akin. Mabuti pa kung pasasakitin niyo lang ang ulo ko. Umalis na kayong dalawa. Hindi ko kayo kailangan. Saktong bumaba ng hagdan si Abby. Aalis? Bakit po aalis si Daddy, Mommy? Mommy, no. May gagawin po kami ni Daddy. Tutulungan niya raw po akong maging pretty little baby girl. Di ba, Daddy? Yes, anak. Malawak siyang napangiti. Halika na sa kwarto, anak. Dapat kasi pinapaalis na yung isa dyan. Naistorbo tuloy yung family bonding natin. Hindi napagilang mapasinghap ni Bash nang makita niyang inis na inis si James. Lumingon naman siya kay Maple na humalukip-kip sa kanya at parang alam ang kanyang ginagawa. Baalisin mo na yan. Sumunod ka na lang sa amin sa taas. Hihintayin ka namin ng anak natin. Malulungkot ang anak natin kapag matagal ka. Napairap si Maple na ikinatawa niya. Alam na alam ni Bash na lamang talaga siya. Hinding-hindi siya magpapatalo. Daddy, ayoko kaya kay Tito James. So sungit. Ayoko nga siyang maging daddy. Sumbong ng anak niya habang binubuksan ng makeup kit na para sa mga bata. Yung binili niya para rito. Ngumuso naman si Bash. Okay lang yan, anak. Don't worry. Ako lang ang daddy mo.
Akong bahala. May inlove ulit sa akin ng mami mo, anak. Dahil sa mga diskarte niya at mga pangiinis kay James, kalaunan ay tinigil na rin ito ang panliligaw kay Maple. Kaya sobrang saya ni Bash na wala na siyang karibal. "Sinasadya mo ba yan?" tanong ni Maple isang araw habang naglalakad sila sa mall kasama ang anak nila. "Hindi ka naman ganyan manamit ah. Hindi ganyan ang totoong Bash. Bakit sinusubukan mong maging mas mukhang lalaki?" Natigilan siya sa paglalakad at lumingon dito. Maple, Mataman siyang tiningnan ni Maple. "Bash, kapag nagiging ganyan ka at pinipilit mong maging ibang tao, pakiramdam ko, ikaw lang yung dating Bash na anytime may lolokohin ako." hindi ko nagagawin yun. "Alam ko naman yun, Bash." Napakagatlabi si Maple. "Gusto ko lang maging totoo sa sarili mo. Kapag ako ang kasama mo at kausap mo, matagal ko nang tanggap na bading ka. Pero mahal mo ako gaya ng sinasabi mo. Kaya hindi mo kailangan magpanggap at magmukhang lalaking lalaki. Okay lang sa akin kahit maging totoo ka sa sarili mo. Kung natatakot ka na husgahan ng ibang tao, na bading ka pero sa babae ka naman nagmamahal, so what? Ipakita mo kung sino ka. Hindi mo kailangan pigilan ng sarili mo dahil lang kailangan na mahalin mo ko sa paraan na minamahal ako ng iba." Hindi niya napigilang mapaluha. Maple naman, kailan mo ba ako sasagutin? Magpakasal na tayo. Agad na mula si Maple at umiwas ng tingin. Pinunasan ni Bash ang mga luha. "Mas lalo kitang minamahal. Sobrang puno na nitong puso ko. Hindi ko na alam kung saan pa ilalagay lahat. Mahal na mahal kita, Maple. Hindi ko na ma-imagine ang future ko na hindi ikaw ang kasama." Nang araw na yon, dumaan sila sa department store. Bumili sila ng mga damit na talagang type niya. At nang tumabi siya sa mag-ina habang suot ang totoo niyang pagkatao, mas naging malaya ang pakiramdam niya. Nang matapos sila, hinatid niya na sina Maple at Abby sa bahay ng mga Hernandez. Pinasa niya ang anak nilang tulog at dinala sa kama. Hinatid naman siya ni Maple hanggang sa gate. Medyo nagulat pa siya nang saraduhan agad nito ang gate. Ulo lang ang nakadungaw habang tinatanaw siya. "Bye, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Balik ka rito bukas, mahal." Malambing na sabi ni Maple. Biglang nanlaki ang mga mata ni Bash. "Anong sabi mo?" May pinipigil itong ngiti sa mga labi. "Yung boyfriend ko, nabingi na yata." Hindi na siya nakapagpigil. Mabilis siyang lumapit at agad na inilapat ang mga labi niya rito. Kontento na sa ulo nitong nakadungaw lang. "Ang saya ko, Maple. Sobrang saya ko. Pwede bang kasal na agad bukas?" Natawa naman si Maple. "Masyado kang abusado, bading. Umalis ka na nga, ang harot mo." Humalakhak din si Bash. "Mahal na mahal kita, Mare. Boyfriend mo na ako. Lagot ka sa akin. Ihanda mo ng sarili mo. 5 anak ka sa akin ngayon." Malakas na tumawa si Maple. "Kaya ba yun? 5 lang?" "Aba, at hinahamon mo bang bading na to Mare? Kaya pa yan. Papasukin mo ko at simulan na natin." Pinilit niya ulit pumasok. Pero humagalpak na sa tawa si Maple at tuluyan ng isinara ang gate. Hindi niya ito nakikita pero naririnig niya pa rin ang boses. "Sige na Bash, umuwi ka na. Huwag kang mag-alala, magpapakasal ako sa'yo. Tutuparin natin ang 5 anak na gusto mo." Napapikit si Bash at naluluhan na sa sobrang saya. Hindi siya makapaniwala. Iniisip niya pa kung panaginip yon sa sobrang sarap sa pakiramdam. Pagkatapos ng gabing yon, tuloy-tuloy na nga ang relasyon nila ni Maple. Hindi na rin pinatagal at kinasal na silang dalawa. Kada 2 taon, buntis palagi ang asawa niya. Sinisikap naman nilang maging mabuting mga magulang para sa kanilang mga anak. "Nakakagulat ka," bulalas ng kanyang ama na kinukulit ng mga apo nito. "Bading ka pero binigyan mo kami ng 5 apo. Papa, nagrereklamo ka pa. Pasalamat kayo dito kay Maple at pinikot ako." Nakangiting sabi ni Bash at inakbayan ang asawa niya. Kinurot naman agad siya ni Maple. "Tigilan mo ako, bading Ikaw tong namikot sa akin. Unang beses na may nangyari. Nabuntis mo ako agad." Natawa niya itong niyakap. Si Bash na yata ang pinakamasayang bading sa mundo. Parang sobrang weird nga naman sa iba, pero para sa kanya. Totoo ang pag-ibig niya para kay Maple at sa pamilyang binuo nila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga tao talagang dumadating sa buhay natin
na dumating para dumaan lang o pwede rin na baguhin ang takbo ng ating mga kapalaran. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.